Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong kamundo. Sa lahat po ng mga hindi nag-escape ng ads, sa mga nag-like, sa mga nag-comment, at nag-share ng ating kwentong ito. Maraming salamat po sa inyo. Mga mahal kong kamundo, narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong ito. Nahihiya namang sinabi ng mag-asawa kina Mang Delfin at Aling Kulasa ang tungkol sa kanilang sadya kay Kapitan. Huwag kayong mag-alala, Esteban at Delia. Gagawa ako ng paraan upang makalabas ng kulungan ang inyong inosenteng anak na si Julius. Dahil naniniwala kaming isa siyang masunurin at mabuting bata, ang sabi at pangako ni Mang Delfin sa mag-asawa. At iyon ay labis-labis na ikinatuwa ng mag-asawa. Nagpasalamat ng paulit-ulit ang mga ito sa kanilang mag-asawa at ng mismong araw at oras na yun, gamit ang kanilang sariling pag-aaring bangkang dimotor nila Mang Delfin, ay nagmamadali silang pumuntang bayan. At pagkarating nila sa kulungan at sa opisina ng mga pulis, nang makita nila sina Mang Delfin at Aling Kulasay, higit sa lahat ay nang marinig nila ang mga sinabi ng mag-asawa tungkol sa kung anong pagkatao meron ang binatang anak nila Mang Esteban, ay napapayag ang mga itong ilabas ng kulungan ang totoong inosenteng nag-iisang anak nila Mang Esteban. Oma, Chong. At sa'yo, Chang. Hindi po ba't kayo ang mga magulang ng binatang ikinulong kanina? Sumagot ng pagsang-ayon sa nasabing pulis ang mag-asawang sina Mang Esteban at si Aling Delia. Salamat po sa mga impormasyong ibinigay nyo tungkol sa pagkatao ng binatang nasa kulungan. Nakadagdag po yun upang patunayang isa nga siyang inosente. Dahil po, Chong at Chang, ilalabas na po namin ngayon ang inyo pong anak. Ang dahilan po ay dahil magkatugma ang mga sinabi ng mga testigo na yun ay hindi po magkaagawa ng inyong anak. Bukod pa po, Roy, kasalukuyan na pong hinahanting ang mga totoong mga magnanakaw. Ang anak po ninyo ang napagkamalang utak ng pagnanakaw, pero hindi naman pala. Patawarin niyo po ang aking mga tauhan kung nagkamali sila ng taong kanilang hinuli at ikinulong. Ang mahabang pagkakasabi ng pulis, bagay na nagbigay ng walang mapaglagyang saya sa mag-asawa. Niyakap kaagad nila ang kanilang nag-iisang anak nang ito'y inilabas na nga ng kulungan. At ang ginawang yon na pagtulong nila Mang Delfin at Aling Kulasa, kina Aling Delia at kay Mang Esteban, ay mabilis itong nakarating sa kanilang mismong punong barangay o sa kanilang kapitan. At hindi na nga ito nakatiis pa, chinempo niyang nasa kanilang mismong tahanan o baryo sina Mang Delfin at kanya itong kinausap at pinrangkang. Alam mo ba, Delfin, kung ano ang tawag sa isang taong katulad mo, ha? Ikaw ang taong pakialamero dahil ipinagtabuyan ko na nga. Pero pilit mo pa rin isinasalba ang mga taong plastic na katulad ng mag-asawang sina Esteban at si Delia. Ang may diing pagkakasabi ni Kapitan kay Mang Delfin na parang ito'y naghahamon at sila'y makikitang nasa sala nila Mang Delfin. Sumagot naman sa kanya si Mang Delfin at sinabi niyang, Kap, mawalang galang na po sa inyo. Pero wala naman po akong nakikitang kung anong mali sa aking ginagawang pagtulong ng kusa sa ating kabaryo. Kabaryo man natin o hindi. Ang mahinahong sagot niya sa kanilang kapitan. Meron, Delfin. Dahil hindi ako bata. At mas lalong hindi ako ipinanganak kahapon. Delfin, alam mo bang isa kang ambisyosong tao? Dahil alam kong ang lahat ng mga ginagawa mo'y nakaplano. Ikaw ay nagpapabango
Delphin, sa mga tao, hindi ba? Dahil meron kang balak na tumakbo bilang isang konsehal, hindi ba? Delphin, sinasabi ko sa'yo, huwag mo nang ituloy pa ang pinaplano mong yan dahil ako ang makakabangga mo. Inis pang sagot ni Kapitan sa kanya. Sa maniwala ka man o hindi, ay kailanmay hindi pumasok sa isip ko ang planong yan. Kap, wala na bang karapatang tumulong sa kapwa ang isang taong hindi konsehal ng bayan o ng baryo? At saka, bakit po ba sagad hanggang sa buto ang galit mo sa akin, isamantalang wala naman akong ginagawang masama sa inyo? Dahil sa ikaw, Delphin, ay pakialamero. Alam mo bang sa mga ginagawa mong mga pagtulong ay ako na punong barangay ng baryong ito ang siyang unang napapahiya? Pangalan mo ang palagi na lamang nabukang bibig ng mga tao sa baryong ito. Ang sabi pang muli ni Kapitan kay Mang Delphin, kung kaya't pagdating sa bagay na yan, Kap, ay hindi ko masasagot yan. Pero, bakit hindi mo subukang suriin at alamin sa sarili mo kung ikaw ba'y may pakinabang sa mga taong nasasakupan mo? Ano? Labastangan ka, Delphin! Baka nakakalimutan mong ikaw ay dayo lang sa baryong ito at kayang-kaya kitang palayasin sa baryong ito anumang oras kung gugustuhin ko. Pero, mukhang malabo nang mangyari yun, Delphin. Dahil tumayo si Kapitan mula sa kanyang kinauupuan at meron itong dinukot na isang lisensyadong maiksing baril na nasa kanyang parting likuran at mabilis niya itong itinutok sa nooy. Nakaupong kaharap na si Mang Delphin. Nagpanik na noon si Aling Kulasa at hindi na niya alam pa kung ano ang kanyang gagawin. Mabuti na lang at nagkataon pang wala doon ng pagkakataong yun ang kanilang mga anak. Bagay na labis-labis na ipinagpapasalamat ni Mang Delphin dahil pag nataong naroon ang kanilang tatlong mga anak ay maaaring makialam ang mga ito sa mga ganoong eksena. Baril? Meron kang dalang baril, Kap? Oo, Delphin. Ganyan nga, manginig ka dahil sa araw na ito ay mamamatay ka na. Itong sa'yo! Subukan mong gawin yan, Kap. Nausyami ang dapat na sana'y masamang binabalak ni Kapitan na pasabugin sana ang ulo ni Mang Delphin dahil sa nagsalitang yon, mabilis niyang ipinihit ang kanyang paningin sa nakabukas na pintuan nila Mang Delphin sapagkat doon nagmumula ang boses na yon at dooy. Epe, ikaw, naririto ka at may kasama ka pang mga tauhang mga pulis. Ang nahihintakotang pagkakasabi ni Kapitan. Oo, Kap. Naparito ako upang ikaw ay personal kong makitang pinupusasan. Sige na, lumapit kayo sa kanya at pusasan niyo ang kanyang mga kamay. Ang nooy maotoridad na utos ni Hepe sa kanyang 5 mga armadong kapulisan. Mabilis namang nagsikilos ang mga ito at matagumpay na nga nilang pinusasan ang nooy nanginginig ng kapitan ng baryo. Hepe, anong ibig sabihin nito? Akala ko ba Nagtatagang sabi ng nooy nagpupumiglas na si kapitan. Sumagot naman sa kanya si Hepe at sinabi niyang, pinalayas ko na ang mga pulis na binayaran mo upang huwag kang hulihin at pigilan sa mga iligal mong mga gawain. Ang mga pagmimina ng walang permiso at pagputol ng mga kahoy sa bundok. Hindi lamang sa bundok ng baryong ito, kundi ay maging sa iba pang mga nasasakupan ng bayang ito. Mga matitibay na mga punong kahoy na nagsisilbing silungan at tahanan ng mga ibon at pumipigil sa matinding pagragasaan ng baha. Kapitan, 2 kaso ang haharapin mo ngayon at isa na nga doon ang ginawa mong pagtatangkang patayin si Delphin. Mabubulok ka sa kulungan kasama ng iba mo pang mga tauhang naghihintay sa iyo roon. Sige na, ilabas nyo na yan.
Hepe, para mo nang awa, ayokong makulong. Pag-usapan natin to, Hepe. Ang nagmamakaawang pahabol pa na pagkakasabi ni Kapitan kay Hepe habang ito'y pwersahan ng inilalabas sa tahanan ni Mang Delfin. At sa labas ng tahanan ni Mang Delfin ay bumungad sa kanya ang mga matatalim na tingin sa kanya ng mga taong baryo. Lahat sila'y matindi ang galit sa kanya. Wala na siyang kakampi, kundi tanging ang kanyang sarili lang. Iniwan na rin siya ng kanyang buong pamilya dahil maging ang mga ito'y hindi na kinaya ang kanyang maling pag-uugali at pakikitungo sa kanyang kapwa. Nagkaroon siya ng maraming pera galing sa iligal, subalit paunti-unting lumalayo at nawawala ang mga taong mahal niya sa buhay. Ama Delfin, sa inyong mag-asawa, maraming salamat sa inyong dalawa. Ang pambungad na pagkakasabi ni Hepe kina Mang Delfin at kay Aling Kulasa. Kami po, Hepe, ang dapat na magpasalamat po sa inyo dahil sa kung hindi po kayo dumating ay maaaring napatay na ako ni Kapitan. Ang sagot sa kanya ni Mang Delfin. Salamat sa inyo, Delfin. Dahil sa ang 3 pamilyang naabutan nyo ng tulong sa kabilang bayan, yung inabot ng alon at malakas na bagyo, ang kanilang mga tahanan ay ang aking mga kaanak. Nabalitaan kong isa kayo sa mga taong may malaking naibigay na tulong sa mga nasalanta ng bagyo doon. Salamat sa inyo, Delfin. Sana marami pang mga taong katulad nyo sa mundong ito. Ang sagot pa ni Hepe sa kanilang dalawa sa formal na pananalita. Ang mahalaga po sa ngayon, Hepe, ay nakarecover na silang lahat at sa awa at tulong ng Panginoon ay walang ni isa mang napahamak sa lugar na yon. Ang sagot ni Mang Delfin. 5 buwan ang mabilis na lumipas matapos ang mga kaganapang yon. Nanatili sa kulungan si Kapitan at ang kanyang mga tauhan. Ganoon din ang grupo nila Commander Robot. At dooy naranasan nila kung ano ang hirap at lungkot ng mabuhay sa loob ng kulungan. Samantalang si Mang Delfin ay nagpasya ng napapanahon na upang personal kong makausap si Tatang Juan. Marami akong gustong malaman sa kanya tungkol sa mutyang buto ng langkang ito at ang tungkol sa mga sinaunang lumang mga bariyang ito na ibinigay sa akin ni Tatang Pasipiko. Ang sabi ni Mang Delfin sa kanyang sarili. At nang makaharap na nga niya si Tatang Juan ay dooy. Walang kinalaman ng mutyang buto ng langka na nasa pag-iingat mo, Delfin. Sa mga taong katulad nila Kapitan at ng iba pa, dahil sa normal sa isang taong nagtatagumpay na magkaroon ng mga taong maiinggit sa iyo at gusto nilang mawala sa inyo ang inyong tinatamasang karangyaan. Di ba yun ang nakikita mong dahilan kung bakit may mga taong katulad nila? Ang mahalaga, iho, ay nananatili ka sa kung anong pagkataong meron ka. Ang sabi sa kanya ni Tatang Juan. Tatang Juan, meron po akong ipagtatapat o sasabihin sa inyo. Dahil meron po akong gustong malaman. Sige. Ano yun, iho, Delfin? Tatang Juan, bukod po sa meron akong mutyang buto ng langka na ipinagkaloob sa akin ng ating inang Kalikasay, ay meron din pong matandang lalaking nagbigay sa akin ng mga sinaunang mga lumang barya at ayon sa kanya'y karagdagang swerte pa yon sa aming buhay. Nagsalubong ang mga kilay ni Tatang Juan at parang ito'y nagtatakang napapaisip nang marinig niya ang mga sinabing yon sa kanya ni Mang Delfin. Sinaunang mga lumang barya ba ka mo? At ibinigay sa iyo ng isang matandang lalaki, iho? Ibig sabihin ay nakita mo at nakaharap mo si Pasipiko? Opo, Tatang Juan.
Pero papaanong nakikilala mo siya? Ang nagtatakang tanong ni Mang Delfin kay Tatang Juan. Sinong hindi makakakilala kay Pacifico? Ang taong dating nagkaroon o pinalad na magkaroon ng mutyang buto ng langka na katulad mo. Revelasyon sa kanya ni Tatang Juan, bagay na ikinabulalas ni Mang Delfin kung kaya't. Ang ibig niyo po bang sabihin ay meron ding mutyang buto ng langka si Tatang Pacifico? Oo, Delfin. Pero magkaiba kayong dalawa sa pagkatao at paraan kung papaano niyo ginamit ang mutya ng langka. Dahil kung ikaw ay ginamit mo sa negosyo ang inyong mutya at sa pagtulong sa kapwa, pues si Pacifico ay inabuso niya ang nasabing mutyang iyon sa paraang ginamit niya yon sa lahat ng mga bisyong nalalaman niya, ipinagkalat at ipinagmayabang niya. Hindi pa siya nakontento. Sinikap niya pang makahanap ng isa pang pampaswerteng mutya, ang mutyang mga sinaunang barya na kagaya ng nabanggit mo kanina na ibinigay sa iyo ni Pacifico. Sunod-sunod ang kanyang naging tagumpay sa anumang mga bisyo o sugal na kanyang pinupustahan. Pero ang lahat ay may hangganan. Delfin, dalawa lang ang maaaring mangyari sa isang mutya. Kapag ito ay ginamit sa masama o inabuso, swerte ka kung ito'y nawala ng bisa. Pero masasabing ikaw ay malas kapag ka ang buhay mo o ng inyong pamilya ang magiging kabayaran ng lahat ng iyon. Kagaya ng nangyari kay Pacifico at sa kanyang pamilya. Namatay ang kanyang buong pamilya dahil sa isang trahedya. Kasabay naman nooy ay ang kusang pagkawala sa kanya ng kanyang mutyang buto ng langka at ang tanging naiwan ay ang kanyang mutyang mga sinaunang mga lumang barya. Nagsisi man siya at nagbago, subalit huli na ang lahat para sa kanya. Wala na siyang pamilya dahil yon sa kanyang pagiging isang masamang tao. At dahil sa kanyang pagiging isang masamang tao ay nilayuan din siya ng kanyang mga kaanak. Ang mahabang revelasyon ni Tatang Juan kay Mang Delfin. Ngayon po, Tatang Juan, maliwanag na po sa akin ang lahat. Kaya pala sinabi niya sa akin nang ibinigay niya sa akin ang mga sinaunang mga lumang barya na ako raw ang mas karapat-dapat na magmay-ari noon at hindi siya. Tatang Juan, maraming salamat po sa inyo. Ang pasasalamat niya pa kay Tatang Juan. Ayos lamang yun, iho. Pero iho, isa lang ang nakikita ko sa iyo at nasisiguro ko. Ano po yun, Tatang Juan? Mawala man sa iyo ang dalawang mutyang meron ka ngayon, ay hinding-hindi ka na mabibigo pa sa buhay dahil nasa puso mo nakaukit na ang totoong mutya. Pagkatapos noy, nagpatuloy na sa kanyang ginagawang paglalakad pauwi sa kanilang tahanan. Itong si Mang Delfin, malinaw na sa kanya ang lahat tungkol sa pagkataong meron itong si Lolo Pacifico. Subalit itong si Mang Delfin ay talagang merong pusong namumukod tangi at hindi mo makikita sa ibang tao dahil nagkaroon pa rin siya ng awa sa mga taong nagnanais na sanang kitlan siya ng buhay. Sina Kapitan at ang grupo nila Commander Robot, kumusta na kaya sila? Kinakailangan kong gumawa ng paraan para sila'y makalabas ng kulungan at maitama ang lahat ng kanilang mga pagkukulang at pagkakamali bilang isang tao. Ginawa at tinupad lahat ng mga yon ni Mang Delfin sapagkat may dalaw kayo at may mga dalang pagkain para sa inyo, ang sabi ng isang pulis sa nooy mga nasa kulungang sina Kapitan. At pagkalabas ng mga ito ng kulungay, Delfin, ikaw? Kumusta na po kayo rito, Kap?
naparito ako upang sabihin sa inyo ang magandang balita. Kap, binayaran ko na ang piyansa ninyong lahat at hindi ko na itinuloy pa ang kaso. Makakalabas na kayo rito sa bilangguan. Alam ko ang hirap na inyong dinaranas dito sa loob ng kulungan. Dahil kapag ka ang isang taong malayat iyong ikinulong, ay katumbas na rin yon ng kanyang pagkamatay. Mangiyak-ngiyak noon itong si Kapitan nang marinig niya yon kay Mang Delfin, sapagkat hindi niya inaasahang sa kabila ng kanyang masamang balak noon kay Mang Delfin, ay siya pa itong sasalo sa kanyang matinding hirap na dinaranas sa kulungan. Delfin, patawarin mo ako sa mga kasalanang nagawa ko sa iyo. Ang inaasahan kong mga taong dadalaw sana sa akin o ang aking pamilya, itinakwil nila at iniwan ako dahil sa aking kasakiman sa kayamanan. Pero wala sila rito, Delfin. Totoo nga palang isa kang mabuting tao at ang iyong buong pamilya. Ang Noy, nakayuko at maluhaluhang sabi ni Kapitan kay Mang Delfin, Kap, wala kang dapat na ihingi ng tawad. Ang ginawa mong kasalanan sa akin ay nauunawaan ko yun. Dahil sa yun ay bunga ng ating pagiging isang tao. At saka, nagkakamali ka, Kap. Dahil hindi totoong itinakwil ka ng iyong pamilya at iniwan ka nila dahil sa sila'y naghihintay lang na mangyaring ikaw ay magsisi at magbago. Delfin, anong ibig mong sabihin, Delfin? Ang pamilya ko at asawa at mga anak ko, narito sila at kasama mo sila, Delfin. Pagkatapos ng mga maimosyong mga sinabing yun ni Kapitan, ay niyakap niya kaagad ng buong higpit ang kanyang buong pamilya. Hindi lamang si Kapitan at ang kanyang pamilya ang nagpasalamat ng paulit-ulit kay Mang Delfin, kundi maging ang kanyang mga kasamahang nooy nakakulong. Ang ginawa ni Mang Delfin kay Kapitan at sa kanyang mga kasamay, siya rin kanyang ginawa sa grupo ng mga nakakulong na sina Commander Robot. Ginawa niya ang lahat ng kanyang magagawa. Makalabas lang ang mga ito ng kulungan at magbagong buhay. Ang mga luhang inilalabas ng inyong mga mata ay nagpapatunay lamang na kayo'y hindi naman talaga totoong masasamang mga tao. May panahon pa at pagkakataong kayo ay gumawa ng mabuti at magbalik loob sa ating Panginoon. Ang Noy sabi ni Mang Delfin sa grupo nila Commander Robot. Nakalaya ang mga ito at sa awa ng Panginoon ay tinupad nila ang kanilang mga pangakong sila'y ganap ng magbabagong buhay. Ganoon din sila Kapitan, na wala man o masasabing umalis man ng kanilang baryo ang pamilya nila Mang Delfin upang sila'y lumipat ng bayang matitirhan. Subalit kailanmay hindi nasayang at nawala ang kanyang iniwang bakas at kabutihan sa kanilang bayan. Naging isa siyang ihemplo ng mga magulang na nakakakilala sa kanya, at ang mutyang boto ng langka at ang mga lumang bariyay pinagsama niya sa iisang tela at ibinaon niya sa mismong lupang nasa mismong tapat ng punong langka. At ang dahilan kung bakit ganoon katalinhaga kung magsalita itong si Mang Delfin, dahil ang buong katotohanan pala'y naging isa siyang sakristan o kasakasama ng pari. Ngunit dala ng matinding kahirapan ng kanyang pamilya'y naisip niyang mag-ibang bayan upang magtrabaho. Dala ang mga aral at salita ng Diyos hanggang sa hindi maglaoy nakilala niya't naging kabiyak ang isang maganda at mabuting babaeng si Aling Kulasa. Bagamat aminado siyang nagdanas sila ng matinding hirap, mga iba't ibang pagsubok sa buhay nang sila'y magsama bilang mag-asawa ni Aling Kulasa. Subalit kailanmay hindi niya winala sa kanyang puso
ang maging isang mabuting tao. At tayong lahat na nakinig at nag-abang ng kwentong ito mula sa umpisa ay saksi tayong lahat sa kung anong klaseng pagkatao meron itong si Mang Delfin. Mas lalo pa silang naging matagumpay at umunlad ang kanilang buhay na kahit pa'y wala na sa kanilang pag-iingat ang mutya ng langka at ang mga sinaunang barya. Napapanahon na ako pang pumuntang bundok ni Mang Beltran na nasa kabilang baryo. Dahil sa nakita kong may ibinaong kung ano sa lupang nasa mismong tapat ng malaking punong langka sa Delfin. Ang siraolong yon, hindi niya ako napansing sinusundan ko siya sa bundok ng araw na yon. Sinasabi ko na nga bang meron kang lihim na itinatago, Delfin? Kung kaya't yumaman ka ng husto, Wes, ngayong araw na ito, malalaman ko kung ano ang sikretong yon. Tamang-tama, medyo maulan ngayong araw na ito. Ang sabi ng isang mamang sabongerong matagal nang nakasubaybay kay Mang Delfin upang kanyang malaman kung anong sekreto ni Mang Delfin. At nang siya'y nasa mismong tapat na nga ng malaking punong langkay, hinukay niya ang pinagpaunan ng dalawang mutya ni Mang Delfin habang walang palya ang pagbuhos ng ulan at pagguhit ng kidlat sa kalangitan na meron pang kasamang dagundong ng kulog at toy. Sinasabi ko na nga bang isang boto ng langka at mga sinaunang mga barya ang mutyang meron ka, Delfin. Ngayon, magiging mayaman na ako. At ikaw, Terso de la Rebayas ka na. Umanda ka. Dahil ngayong meron na akong dalawang pag-aaring mutya ay paniguradong katapusan na ng inyong malagintong panabong. Tumatawa ito at nagsasalitang nag-iisa na parang nasisiraan na ng ulo. Kasunod ay mabilis niyang inilagay sa kanyang dalang maliit na bag ang mga nasabing mutya habang patuloy pa rin ang pag-alboroto ng panahon. Akma na sana niyang iiwan ang lugar na yon. Subalit, bigla na lamang itong napahinto sapagkat anong nangyayari? Bakit bigla na lamang na umihip ang malakas na hangin sa bundok na ito? At ang mga punong niyog at iba pang mga puno'y nagsisipagsayawan na parang matutumba. Hindi! Mababagsakan ako ng isang mataas na punong niyog. Tulak! halos mahati ang katawan at madurog ang ulo ng mamang yun nang siya'y aksidenteng babagsakan ng isang matandang punong niyog. Wala na itong buhay, ngunit ilang sandali pa ay makikitang merong mga paang marahang naglalakad sa lupang damuhan. Papalapit sa kanya at nang ito'y huminto sa wala ng buhay na mamang yun, ay nagwika ang nagmamay-ari ng mga paang yun ng mga salitang, "Ang mga mutyang ito ay hindi kailanman nararapat na mapasa kamay ng isang nilalang na katulad mong may masamang budhi. Minsan na akong nagkamali na ibigay ang mutyang ito sa isang taong katulad mo at ayoko nang maulit pa yon." Isa itong matandang puting-puti na ang kanyang mahahabang kulot-kuluting buhok at maging ang kanyang bigote at balbas, at isa itong ermitanyo kung ito'y titingnan. Walang matuwid, wala, kahit isa sa paningin ng Diyos, dahil lahat ng tao'y nagkasala. Subalit hindi marapat na tayo'y manatili sa kasalanan, dahil kinakailangan nating mamuhay ng matuwid at sumunod sa mga utos ng Diyos upang tayo'y magkamit ng kaligtasan gamit ang ating mga mabubuting gawa. Ang boses at mga pangaral ng nooy makikitang nasa gitnang bahagi o pinakang sentro ng simbahan
Si Mang Delfin, isa na siyang pastor at ginamit niya ang pagiging isang pastor upang iparating sa mga tao ang mabuting balitang galing sa Panginoon. Unay nga, at sadyang napakahiwaga ng mundong ating ginagalawan. Maraming mga nangyayarit na gaganap na kailanmay hindi kayang ipaliwanag ni inuman. Hanggang dito na lamang po. At maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig at pagsubaybay. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po mga mahal naming kamundo, maraming salamat po sa inyong ginawang pag-comment, pag-like at pag-share sa ating mga nakaraang upload. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong pasalamatan at shoutout si Tropa TV Vlogs at ang Ubina Family. Nais ko lamang pong shoutout si Boss Baldayot at ang kanyang buong pamilya dyan po sa Kalinog, Iloilo. Maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Emerson Ornedo, kay Boss Jolito Romero, maraming salamat sa iyo, Boss. Shoutout po kay Paring Sukoy, kay Paring GP, Paring Teban, Paring Pedro, at Paring Michael. Ang nagpapa-shoutout po ay si Boss Wilfredo Diaz. Shoutout po kay Boss Jerome B. Arnaiz ng Samar, kay Boss Roel Mendoza ng Silang, Cavite. Salamat po kay Boss Melchor Recta, kay Boss Jana Agustin, kay Boss Henry Camigin ng Davao City, kay Boss Jiffy TV Vlogs na palagi pong nakikinig sa atin dyan sa Fairview. Maraming salamat po sa inyo, boss. Kay Boss Tony Villaruel, maraming salamat po, boss. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss RJ Vlogs. Boss, maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Fernan Nadera ng Pagsanhan, Laguna. Boss, maraming salamat po. Kay Boss Bro Rex TV. Boss, maraming salamat po sa inyong suporta. Kay Boss Maita Alutaya. Boss, maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Ronaldo Osoleta. Boss, maraming salamat po. Shoutout po at maraming salamat po kay Boss Iking Banlaygas. Boss, maraming salamat po. Kay Boss Angel Simbulante at sa Family Simbulante from Obay, Cabancalan City. Maraming salamat po mga boss. Shoutout po kay Boss Rafaelito Arnaiz Villaram. Boss, maraming salamat po. Shoutout po kay Boss Kevin Dicap. Boss, maraming salamat po. Shoutout po kay Boss Mateo Diaz. Boss, maraming salamat po. Kay Boss Giovanni Magiriano, kay Ma'am Pia Arnaiz Jans, kay Boss Francis Sit at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong sina Boss Jomar, Boss Obyong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming salamat po sa inyo mga tropa. Kay Boss Wilfredo Diaz, kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Ticala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss DJ Diren Galido, kay Boss Merwin Olive, kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Popas, kay Ma'am Eden Valiente at sa kanyang buong pamilya dyan po sa Caloocan, kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya, kay Boss Giobel, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Laguda Erle, kay Boss John Gavin Moneva, kay Tokayo GC Candelaria, kay Paring Gerard Bacaresa. Pare, maraming salamat sa iyo. Kay Kuya Erms Whitey, kay Boss Nora Abbas, kay Boss Iga Norquewa, kay Boss June Alcantara, kay Boss Rolly Bangkaya, kay Boss Ronilo Romo, kay Boss Elvania 69 Giming, kay Boss Angelo Crelego, kay Ma'am Ginalyn Bersosa, kay Tol Jimmy Ray at sa kanyang channel na ang Mahiwagang Baston, sa aking darling na si Ma'am Chris Apple, kay Boss Mark de la Cruz, kay Boss John Hiccup, kay Boss G. Sumudio, kay Boss Gerald Bacolod, kay Boss Malvin Esguera, kay Ma'am Janly Carte, kay Ma'am Rosie de Mesa,
kay Boss Hammer, kay Ma'am Resel Grato, kay Boss Sigma, kay Ma'am Jocelyn Bregente, kay Boss Guillermo Banaga, kay Boss Julie Rovion Paliana, kay Boss Louie Orolpo, kay Boss Solomon Villeta, kay Boss Patrick Hernandez dyan po sa Candabong, Alcantara, Cebu, kay Boss Joey Earl, kay Boss Jik Alcala at sa kanyang anak na si Jackia Mata, kay Boss Emiliano Rapols, kay Ma'am Pay Diaz, kay Boss Edwin Duran, kay Boss Nelson Enfleo, kay Boss Giovanni Almanon, kay Boss Feli Rivera Remundo, kay Boss Chit Bayot, kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan, kay Boss Lenar Elfas, dyan po sa Bicol. Shoutout po sa inyo, boss. Kay Boss Efren Abadiano, kay Boss Sammy Baklas, kay Boss Gavin Neras, kay Boss Chris Batok, kay Boss Rodilio Ledesma, kay Boss Backyard Breeder,